Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga nanonood ng Morning Devotion. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon para tayo po ay patuloy na makapakinig at makapag-aral ng kanyang banal na salita. Kaya sa umagang ito, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito at nagpapakumbaba sa iyong harapan namin, Lord. Kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, wala naman po kaming magagawa. Kay Lord, sa umagang ito, lubos kami, Panginoong, nagpapasalamat sa opportunity, Panginoong, binigay mo sa amin. Kami ay makapag-aral at makapagnilay-nilay na yung mga salita, Panginoon. Dalangin mo namin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't unawa, O Diyos, upang anuman nais mong iparating sa umagang ito, nais mong minsay sa bawat puso namin. Panginoon, ito'y maunawaan namin at maintindihan namin tumimo sa bawat puso namin. Akong gagamitin mo, O Diyos, patuloy mo akong itago sa iyong likuran. Patuloy na ikaw ang mahayag sa buhay ko. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang maitaas sa buhay ko. Salamat po, Ama, ng marami sa umagang ito, Panginoon. Samahan mo kami hanggang matapos ang gawain mo, ang mensahe mo, Panginoon. Basbasan mo na yung kapangyarihan na, Lord, ito, Panginoon, Lord God, magrima sa bawat puso namin. Salamat po. Pinupuhi ka namin sinasamba sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. So muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang topic po natin, Purified Faith. At ang text po natin ay matatagpuan po sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4. So basahin po natin, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ang Diyos po ang maparangalan sa kanyang banal na salita. So ang sumulat po nito ay si Santiago para sa mga Jewish Christian nung kung saan ay nakakaranas ng mga matinding persecution nung upang i-encourage sila na magpakatatag upang makapamuhay sila ng naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil nung panahon na yun ay doon sa Acts chapter 8 verse 3 ay laganap po ang persecution. Doon nag-start yung persecution nung usigin at pasukin ni Pablo ang mga bahay-bahay ng mga mananampalataya at kaladkarin upang ipabilanggo ang mga mananampalataya. Kaya si James Santiago, bilang leader ng iglesia, concerned po siya sa kalagayan ng mga mananampalataya. Kaya sinulatan niya ang mga ito upang i-encourage na magalak at magpakatatag, huwag panghinaan ng loob para sila ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, in this passage, it is our Christian faith that God is testing. So this phrase refers to the process of testing our faith to prove its genuineness. God allows troubles in our lives as a test to demonstrate our faith, belief,
and trust in Him. Amen po ba? Amen. So, hindi naman po sinasabi ni James na ang trials ay joyful or fun. Amen po ba? Dahil alam naman po natin ang mga pagsubok po, ang mga problema ay na pinagdaanan ng bawat isa sa atin, hindi po madali. Amen po ba? Amen. Ngunit sabi ni James na nais lang ni James na ipakita sa atin or makita natin, nais ni James na makita natin ang mga pagsubok ay nothing but joy. So paano po ba natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay totoo? Number 1, tested with purpose. Amen po ba? So not all of us experience identical trials. Alam naman po natin, hindi lahat tayo ay nakakaranas ng magkatulad na pagsubok. So, meron dyan na dumadaan sa matinding sakit karamdaman na hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. At meron naman po dumadaan ang kanyang pinagdadaanan ay sa financial po. So, maraming bayaran, ang daming gastusin, lalo po sa panahon natin ngayon dahil wala na pong hindi tumataas. Amen po ba? So, ultimong siling labuyo ay napakataas na po ng halaga. So, lahat po ay nagtataasan. So, tapos, wala kang trabaho. Amen po ba? Oo. Meron namang iba. Sa pamilya, hindi po magkakasundo ang anak at ang magulang, kapitbahay mo, or kaya yung iba naman pinaparatangan ng kahit hindi totoo. Kaya sa ministry mo sa loob ng church, struggle ka. Amen po ba? So, lahat ng ito ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kumbaga, lahat ng ito ay may purpose. So, our faith is being tested so that endurance will be produced in us. Amen? Amen. So, lahat ng mga pinagdadaanan natin ay, kumbaga, testing sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung lahat ng ito ay pinagdadaanan natin, ay susuko ka ba, o urong ka ba, or panghinaan ka ba ng loob? Ano po ba ang dapat mong gawin? Amen po ba? So, trials refines our faith. Peter uses the picture of our faith being refined by fire. Amen po ba? Ay, tingnan po natin. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Tingnan po natin ang ginto. Di ba po? Makikita po natin ang ginto, yung naghihinang ng ginto. Ilang ulit yan dinadarang sa apoy yung ginto. At habang dinadarang-darang niya sa apoy ito, sinilip-silip naman po niya kung ito po ba ay makintab na, nagsashine na po ba ito, or hanggat sa, kumbaga makikita mo nga habang sinisilip-silip niya, kapag nakita na niya parang nasasalaminan na at nakikita na niya yung mukha niya doon sa ginto na yon, habang dinadarang niya, nagsashine na ito, kumikintab, kumikislap na ito, doon pa siya hinto sa pagdarang doon sa apoy. So, sa atin din po, sa buhay po natin, kumbaga ang ating mga pananampalataya, dinadaan din po sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit po? Dahil para makita po yung tunay at sabi dito, tunay na kinang ng ating pananampalataya. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na dadalisayin ang ating mga pananampalataya para magamit po tayo for His glory. Amen po ba? Amen. Dahil sabi nga,
ang ating pananampalataya ay higit daw sa ginto. Sabi dito, higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. So meaning, sabi ang ganun, dinadalisay ng mga pagsubok ang ating mga pananampalataya, at habang dinadalisay ang ating mga pagsubok, hindi po tayo natutuwa. Amen po ba? Nasasaktan tayo. Kumbaga, masakit po yun. Pinapadaan ka sa apoy, paulit-ulit. Dahil hanggat hindi makita yung kinang nito, yung tunay na pananampalataya mo, hindi mawawala yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Pero kapag itong pagsubok mo ay nalalagpasan mo, another level na naman po ng pagsubok ang iyong pagdadaanan. Amen po ba? Parang sa pag-aaral. Di ba po ang mga nag-aaral, sila po ay may mga exam. Amen po ba? At yung mga exam po nila, may exam na slight lamang, madali lang sagutan, at para mabilis nilang ma-answeran po. Mayroon naman pong exam po na yung sinasabi, pinaka last na exam or final exam na talagang terrible po yun. Amen po ba? Terrible na talagang kailangan ng bakbakan na pag-aaral para maipasa mo ito. Amen po ba? Ganon din po sa ating pananampalataya, sa mga pagsubok sa ating buhay, na mayroong pinaka-final na pagsubok, mayroong mga pagsubok na hindi po siya ganon kadali. Pero tinuturuan po tayo ni Santiago na magalak. Amen po ba? Tinuturo po niya, ini-encourage po tayo na kapag dumadaan po tayo sa mga matinding pagsubok, ini-encourage po niya tayo na magalak. Amen po ba? Dahil, sabi dito, our faith is being put into the fire for purification and testing. Amen po ba? Amen. At habang tayo po ay dinadaan sa apoy, hindi po natutuwa tayo. Ngunit, ito ay kailangan nating pagdadaanan para mapatunayan yung ating pananampalataya sa Panginoon ay totoo. Amen po ba? Like Shadrach and Meshach, di ba po, napatunayan po, kumbaga na-testing po yung pananampalataya nila, at napatunayan po na totoo ang kanilang pananampalataya, na kahit na pinahintulutan ng Diyos na maihagis siya doon sa naglalagablab na pugon, pero hindi, kumbaga yung pangako ng Diyos na may pangako kasi ang Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin ng problema. Oo, sabi ang ganun, magpakatatag ka, manatili ka sa pananampalataya mo, dahil sabi ang ganun, hindi ka naman niya iiwan ni pababayaan man. Bagos sa lahat ng uri ng pagsubok, gaano man ito kabigat, sasamahan ka ng Panginoon. Di ka niya ipababayaan. Amen po ba? Magtiwala ka lang ng lubusan sa Panginoon sa lahat ng iyong pagdadaanan. Oo. Amen po ba? Amen. So, sabi ng Zechariah chapter 13 verse 9, ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Amen? Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nila ako ang kanilang Diyos. Amen? Bakit? Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, kung kaya't dinadaan niya sa pagsubok ang ating buhay pananampalataya, dahil pinili niya tayo upang magamit for His kingdom. Amen? Pangalawa, proper approach to trials. Joy in trials. Santiago chapter 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pastora, paano po ba ako magagalak kung kaliwat kanan ng kaliwat kanan ng problema ko, kaliwat kanan ng bayaran ko, kaliwat kanan na ang mga naniningil sa akin? Paano ako magalak?
Si Santiago na po ang nagsabi nito sa atin na magalak tayo kapag tayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. The reason we are to consider trials as a reason for joy is because the testing of our faith through trials produces patience, which includes steadfastness and endurance. Amen? Dahil sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ito'y nagbubunga ng patience, pagtitiis, nagiging matatag po tayo kung kaya't dapat ay ipagpasalamat natin sa Lord. Ito yung tinatawag na joy despite sa mga pinagdadaanan natin. Amen? Pangalawang proper approach, spiritual maturity through trials. Amen. Santiago chapter 1 verse 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So, nagiging matured po tayo sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. Hindi ka na iyakin kapag may problema ka. Hindi ka na madaling hipa ng hangin, madaling may tumba. Kumbaga, wala ka lang pambayad ng kuryente, wala ka lang pambayad ng tubig, wala ka lang bigas. Oo, madali kang itumba kapag hindi ka nag-matured. Amen po ba? Pero dahil sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan o inalaw ng Diyos sa atin, ito po ay nagtutulak sa atin o nagiging matatag po tayo, naging matured ang ating spiritual life sa pamamagitan ng ating mga pinagdadaanan. Amen po ba? Nagiging matatag po tayo sa ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. The devil wants to use trials para tayo ay mapanghinaan ng loob. Ibagsak tayo at hanggang sa hindi na tayo makausad o makabangon sa ating buhay Kristiyano. But God wants to use them para ikaw ipalakasin, patatagin, hanggang sa ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya at magamit for His kingdom. Amen? Amen po. Sabi ng ating text verse, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen po ba? Amen. Yung kagalakang ito ay hindi po mula sa mundo. Na yung sinasabi doon na mayroon ka, nakabili ka ng bagong sasakyan, nakabili ka ng bagong bahay, nakabili ka ng lahat ng mga kailangan mo. Oo, di ba nagagalak po tayo doon? Pero yung kagalakan na yun ay dito lamang sa mundo, pangsamantala. Pero yung kagalakan na tinutukoy po ni Santiago dito, yung kagalakang spiritual na hindi ito nagmumula sa mundo, na alam mo yung ikaw yung walang-wala ka, pero yung naramdaman mo sa iyong puso ay punong-puno ang puso mo ng kagalakan. Kakaiba po yun. Amen po ba? Amen. So, hindi naman po madali. Ngunit kung nag-matured ka na sa iyong pananampalataya, magagalak ka dahil sabi ng verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Bakit? Dahil kapag naunawaan mo ang mga pinagdadaanan mo na pinaprocess ka ng Diyos upang magiging matatag para ihanda sa nais at gusto ng Diyos gawin sa iyo para sa kanyang kingdom, para ikaw ay magamit, para ikaw ay makapaglingkod na naayon sa kanyang kalooban, yung mga pagsubok na iyong nararanasan ang siya ding magtulak sa atin upang mas lalo tayong lumuhod, makipag-usap sa Diyos at maging closer ka sa Kanya. Amen? Peter says our faith is going to be refined and purified. Ito po sinasabi ni Pedro. Amen po ba? Na kailangan po, kumbaga, i-refine at i-purified ang ating mga pananampalataya sa Panginoon dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Hindi allow ng Diyos ang sobrang pagsubok sa iyong buhay kung alam ng Panginoon hindi mo kaya. Kasi lahat tayo ay nakakaranas, ngunit alam ng Diyos kung ano yung kapasidad mo. Amen po ba? Tayo hindi natin alam kung ano yung kapasidad natin, pero ang Diyos alam po niya kung ano ang kapasidad po natin kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. Inalaw ng Diyos sa atin ang bawat pagsubok. Ito man ay mild lamang, or nasa middle ka lang, or nasa matindi na pagsubok ka. Lahat
po ng bagay, sabi ng Panaghoy 3:37, walang bagay nga nangyayari kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Kung hindi, kumbaga, kung i-allow ng Diyos sa iyo ang matinding pagsubok, meaning alam ng Diyos mapagtagumpayan mo ito. Dahil nakikita ng Diyos kung kaya mong mapagtagumpayan bago pa niya i-allow sa iyo ang mga pagsubok na pagdadaanan mo. Amen po ba? Kaya sabi ng Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen po ba? Amen. So marami pong salamat sa umagang ito. God bless po sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan. Sabihin ka sa katotohanan. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong salita at naway tumimo sa aming puso ang iyong kapahayagan. Salamat sa ginamit mo upang kami ay lumakas sa iyong salita. Salamat sa gawain ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Tunay nga pong walang imposible sa iyo ang lahat ng kaparaanan na iyong ginagawa upang kami ay lumakas at lumago. Pagpalain mo po ang bawat lingkod mo na iyong ginagamit. Lord, tulungan mo po kami bilang Kristiyano na lumakad ng may kabanalan, magbabad sa iyong salita at presensya. Sumunod kami sa lahat ng iyong pinagagawa. We did humble ourselves, humility, submit our burden in life. Lord, we surrender our sin, all trouble, and deficiency in life, all our pain. Lord, kahabagan mo po kami, Panginoon. Sinusuko namin ang lahat ng ito sa iyong presensya. Lord, we open our heart, our mind. Hayaan mo ikaw ang maghari sa aming buhay. Gawin mo kaming isang totoo at tapat na Kristiyano. Tapat na naglilingkod sa iyo. Tapat na sumusunod sa iyo. Maghari ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin. Lord, umaasa kami sa iyong pag-ibig. Bibigyan kami ng kasiguraduhan na kailangan munang magtiis, magsikap, upang kaming mga Kristiyano na anak mo ay lumago at lumakad ng may kabanalan. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-unawa. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.